Huh? Bakit mayroong bato dito? Sabi ng mama ko, matalino at mabait daw akong bata noon. Parang wala naman ang sinabi. Lo, si mama naman, di na lang sumang-ayon eh. At gaya ng ibang bata, dumaan din ako sa pagkasyunga at pagkapasaway. Mama! Kaya naman, lagi ako napapagalitan ng mama ko noon. Kwento ko sa inyo yung mga katangahan ko nung bata ako. Naalala ko, inutusan ako ni mamang bumiling asukal sa tindahan. Nung malapit na ako sa pintuan ng bahay namin, pinatong ko yung asukal sa ulo ko at binalanse ko para hindi mahulog. O, di ba? Bilib na bilib pa ako ng sarili ko eh. Hanggang sa di ko namalayan, biglang nalaglag ang asukal at sumabog sa lupa. Halalagot. At sa sobrang takot ko, sinubukan ko pa rin damputin yun pero may nahalo ng mga lupa-lupa. Di ko talaga alam gagawin ko nun eh. Pag uwi ko ng bahay, takot na takot talaga ako. Lagot ako kay mama. Ano kaya sasabihin ko? Alam ko na. Iiyak na lang ako para maawa siya sa akin para di niya ako pagalitan. Mama. Oh, Jeff, bakit ka umiyak dyan? Mama. Puro mamaw, wala akong maintindihan. Puro ka iyak. Nasadyaan kita dyan. Lalo nagalit. Yung asukal po kasi, nabitawan ko po, sumabog po sa lupa. Ayun, katakot-takot na sermon inabot ko. Asukal ang pinapabili sa'yo kung ano-ano kasing pinagagawa mo. Kahit kailan ka talaga utusan. Ayun, pinabili na lang ulit ako ng mama ko ng asukal. Tapos, sinawakan ko na lang mabuti para hindi malaglag. Nung bata ako, pinangarap ko mag-alaga ng isda. Mama, ano yan? Ha? Isdang tilapia ito. Anong gagawin mo dyan? Dilulutuin, malamang. Ulam natin to para mamaya. Mama, sa akin na lang isang tilapia, alagaan ko. Ay nako Jeff, tigilan mo ako. Sige na ma, di mo na nga ako binila ng goldfish katulad kila Kuya Eric. Sige. Yay! Basta ikaw ang piprito ko mamaya ha. So binigay sa akin ni mama yung isang buhay na tilapia na binili niya sa palengke. So kumuha ko ng palangga ng may tubig at dun ko nilagay yung isda ko. Bilang bata, tuwan-tuwa na ako nun kapag nakikita ko yung lumalangoy. Kaso mukhang masungit yung isda ko eh. Anong tingin niyo dyan? Ha? Napansin ko na parang bumagal sa paglangoy yung isda ko. Naisip kong gutom na siya kaya kailangan ko na siyang pakainin. At dahil bata pa ako nun, akala ko kanin din ang pwedeng ipakain sa isda, parang sisiw. O diba, syunga-syunga talaga. So kumuha ko ng isang butil ng kanin sa kaldero, tinali ko ng sinulid, at tinali ko sa walis tingting. Dahan-dahan ko pa yung nilubog sa tubig at umaasa talaga ako, nakakainin talaga yun ng tilapia ko. Hoy, feeds o kaya bulata yung pakain mo sa akin, di kanin. Isda ako, hindi ako sisiw. Aray mo! Hala? Sino nagsasalita? Kinabukasan, naisipan ko ng palitan ng tubig yung isda ko. At nung hahawakan ko na siya, bigla akong tinusok ng palikpik niya sa likod. Aray! Sarap. Ayun, niluto na lang ng mama ko yung alaga kong tilapia. At mula no, never na akong humawak ng buhay na isda. Nung bata ko, lagi yung curious sa mga bagay na bago sa paningin ko. Kaya minsan, napapahamak ako. Mama, pengin papel. Magdodrawing po ako. Ay nako Jeff, may ginagawa ako. Diyan kasi ako yung humingi ng papel. Tulog naman eh. Paano mo makahingi dito? Hanggang sa nakita ko yung bag niya sa baba ng papag namin. At dahil tulog naman siya, ako na lang mismo kumuha ng papel sa loob ng bag niya. Habang naghanap ako ng papel, may nakapa akong maliit na bote. Ano kaya to? Parang pabango. Gusto ko sanang itry kasi sobrang tigas ng pindutan ng pabango na yun. So diniinan ko talaga ng todo yung pindutan hanggang sa... Ayun, muntik na ako mabulag. Pakalamero kasi. Mahilig din ako mag-experiment nung bata ako. Isang araw, nasa school kami nun at nakikinig ako sa teacher namin. At ang lesson namin nun ay tungkol sa thermometer na sumusukat sa temperature ng katawan ng tao. Meron itong mercury na isang element sa loob ng thermometer na nagre-react sa init hanggang 100 degrees Celsius. Kadalasang iniipit ito sa kilikili, sa bibig o kahit sa puwet. At after ilang minutes, kung saan huminto yung linya ng thermometer, yun ang temperature mo. Ba't ganun? 37 degrees Celsius ang normal na init ng katawan ng tao. Pag uwi ko ng bahay, pinabili ko si mama ng thermometer sa butika. Tinasting ko yun sa kape. Na-curious lang ako kung gaano kainit yung kape. Nilubog ko na yung thermometer ng ilang minuto. Tapos nawala sa isip ko, hinalo-halo ko yung thermometer na parang kutsara. Pagkatapos pagkahalo ko, ininom ko yung kape na yun habang nandun yung thermometer. Pagugot ko ng thermometer, di ko alam, nabasag na pala yun habang hinahalo ko, sobrang init.
Sa awa ng Diyos, wala naman nangyari masama sa akin. Di ko naman nainom yung mercury at wala rin naman ako nalunok na bubog na nanggaling sa nabasag na thermometer na yun. This is AFO, storms under control, loaded on the mic, break your expect. Gravity falls when I let it crack, ambitions, I'm burning everybody, let's fire! Made this game with just a few words. You can too. On Sekai, play what your friends create or build your Ayun. Kwento ko sa inyo na napilayan ako dahil sa pinapanood kong cartoon o anime noon. Mojako ang isa sa paborito kong panoorin tuwing hapon nung bata ako. Si Mojako ay alien na hugis bola na napadpad sa Earth. Bago sumikat si Doraemon, si Mojako muna ang pinakaaliwan namin noon. Bukod kay Mojako, meron din siyang kasama mga cute na characters. Si Mojari ay kapatid ni Mojako. Si Mojaro naman ang anak ni Mojari. Mortal na kaaway ni Mojako si Mamonja. May gusto siya kay Mojari. Nagiging batong bigla si Mamonja kapag kaharap niya si Mojari. Napapasayaw talaga ako noon pag narinig kong mag-uumpisa na to sa TV. Sobrang aliw na aliw talaga ako kay Mojako noon. Merong isang episode ng Mojako na hindi ko makakalimutan noon. Habang naglalakad siya pa uwi, may nakita siyang malaking bato sa harap ng bahay nila. Sa sobrang ligalig niya, sinipaan niya yung bigla. Sigaw na sigaw si Mojako noon sa sobrang sakit. Tawan-tawa talaga kami nung kay Mojako eh. Lo, nakakatawa yun. Pagdating ng gabi, wala na kaming chance makapanood ng anime sa Channel 7 dahil nakatutok na si Mama sa mga paborito niyang teleserye sa Channel 2 noon. Mama, pwede bang lipat natin sa Channel 7? Sabi kasi ng classmate ko may maganda raw pong anime doon, yung Flame of Recca, yung umaapoy po yung kamay. Anime yung mga mukha nyo. Maglamag na nga kayo nanonood ng TV buong hapon, pati sa gabi kayo pa din. Kung ayaw nyo manood ng pinapanood ko, magsitulog kayo. Ayun, no choice kami. Pinapanood na lang namin yung drama sa TV kahit ayaw namin kasi mapalo kami. Isang umaga nung pauwi ako sa amin, may napansin akong malaking bato sa may gate namin. Naalala ko, napanood ko kay Mojako. At dahil may pagkasyong ako nung panahong yun, ginaya ko si Mojako, sinipa ko rin yung bato na yun. Di ko na sinabi kay Mama noon dahil baka pagalitan niya lang din ako. Pero habang tumatagal, lalong sumasakit at namamaga na rin yung paa ko nun. At unti-unti, hindi ko na talaga siya maigalaw. Mama, takot na talaga ako doon, baka hindi na ako makalakad habang buhay. Mama! Sinabi ko na rin sa mama ko yung nangyari. Nagpapunta siya ng mga hilot para gamutin yung paa ko. Nako, Chef, pag hindi pa rin gumaling yung paa mo pagkatapos hilutin, lalagariin na lang namin yung bukas, ha? Si mama naman, kala mo lagi nakikipagbiruan eh. Tinulog ko na lang yun after ako mahilot. Pagkagising ko ng umaga, chinik ko agad kung nagagalaw ko na yung paa ko. Antok pa ako. Huh? Magaling na kaya tong paa ko? Gusto ko na makalakad. Gumalaw ka please. Huh? Yay! Yay! Nakakalakad na ako! Yay! Yay! Sobrang tuwa ko talaga nun, nakalakad na ako. Mula nun, doble ingat na ako. Di ko na rin ginagaya basta-basta yung mga napapanood ko sa TV. Kaya sarap balikan ng mga memories na naging parte ng ating kabataan. May mga nakakatuwa, at minsan may mga pangyayaring nakakahiya. Tipong pag naalala natin, tatawanan na lang natin ngayon. Normal na sa mga bata ang mag-curious at mag-explore ng mga bagay-bagay. Natuloy lang magkamali paminsan-minsan. Importante, meron pa din tayong natututunan. Lalo na sa panahon ngayon ng internet, bata man o matanda ay mandali nang makaka-access ng iba't ibang videos sa mga gadgets katulad ng cellphones at tablets. Maging mapanuri tayo sa kanilang pinapanood at sinusubaybayan. Dahil hindi lahat ng videos at palabas na napapanood nila ay nagbibigay ng magandang leksyon. Dahil sa panahon ngayon, may mga contents at videos na pag ginaya nila ay pwede na silang mapahamak. At bilang magulang, kailangan natin silang gabayan at protektahan ang kanilang murang isipan.